12 ang patay nang bumagsak ang isang military cargo plane sa Russia. Sa Amerika naman, hockey players nagsapakan. Narito ang report. Nauwi sa umatigabong sapakan ang hockey match na ito sa New Jersey. Umulan ng mga uppercut, Alamani Pacquiao. Ang dalawang manlalaro ayaw magpaawat. Napuruhan na sa sapakan ng New Jersey Devils. Talo pa sila sa mismong hockey match laban sa New York Rangers. Sa Michigan naman, wasak sa matinding pagsabog ng isang furniture store. 2 patay. Kritikal ang may-ari ng tindahan na kabilang sa mga natrap sa guho. Agad dinilika sa mga kalapit na residente, hinihinalang natural gas ang sanhi ng pagsabog. Isang Russian military cargo plane ang bumagsak. Patay lahat ng 12 sakay. Hindi pa matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano na ginawa noon pang 1974. Grounded na muna ang iba pang kahalintulad na eroplano habang may investigasyon. Hindi lang pala sa Pilipinas nangyayari ang pilahan sa tubig. Meron din sa Northern Ireland. Libo-libo ang naputulan ng supply dahil sa mga tubong nasira ng matinding pagyelo. Doble kayod ng mga otoridad sa pagkukumpuni at sa pagtiyak na tataas uli ang water level sa mga reservoir. Nasa bansa ang Chinese National Acrobatic Circus para sa serye ng mga pagtatanghal at ang ilan sa mga batang nakapanood ng circus. Naku, imanghang-mangha po sa natungayan nilang acrobatic stunts. Nakatutok si Lia Manyala. Umalingaw-ngaw ang hiyawan at palakpakan sa Araneta Coliseum sa pagtatanghal ng Chinese National Acrobatic Circus. Makapigil hininga ang balancing at aerial acts. Gaya na lang ng performer na pasirko-sirko sa ere habang nakasabit sa lona. O kaya'y patalon-talon at lumulusot sa hoop. Maingat ang kilos ng lalaking ito habang bumabalanse. Sa taas ng babagsakan, napatili ang lahat nang gumewang-gewang siya sa ere. Animoy mga matching naman ang mga lalaking ito na palipat-lipat sa makitid na pole. Synchronized dance na may kakaibang twist naman ang itinanghal ng mga babaeng ito. Ang mga babaeng ito nagbalanse sa bisikleta. Chinese parasol naman ang pinaglaruan sa interpretative dance ng pares na ito. Ilan lamang ito sa kagilagilalas na acts, tampok ang mahigit 100 award-winning acrobat, jugglers, aerialist at contortionist. Ang audience para sa araw na ito, may 1,000 batang beneficiary na Binibini Pilipinas Charities Incorporated. Kita sa mata ng mga bata ang excitement. Mismong Binibini Pilipinas Beauties ang nag-asikaso sa mga bata. Kilala bilang pinakamatandang acrobatic group sa China, ang Chinese National Acrobatic Circus. Tatagal ang serye ng mga pagtatanghal nila sa Araneta hanggang January 2. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Ni-reveal ng twin stars na sina Barbie Forteza at Joshua Junicio ang kanilang Christmas gift sa isa't isa. Tinanong na rin namin, totoo bang may namumuo ng puppy love sa kanila? Makichika kay Lars Santiago. Hindi nagkasama noong Christmas Day ang twin love team na sina Barbie Forteza at Joshua Junicio. Sa kanilang bahay sa Laguna nagpasko si Barbie kasama ang kanyang pamilya. Maraming araw mga kamag-anak na pumunta sa kanila para mamasko. Si Joshua naman nanatili sa Metro Manila at nag-celebrate kasama ang pamilya. Pero bago magpasko, nagbigayan na sila ng regalo sa isa't isa. Meron po kasi akong pabango na gusto na sa States lang meron. So, umorder po siya doon sa kuya niya. Yun na binigay niya sa akin. Perfume. Kasi po, yung dati ko makeup kit, sobrang, hindi, malaki po siya pero masikip na po. Masikip na. Kaya bumili siya ng medyo mas malaki. Dahil laging magkasama, laging nagbibiruan, marami nagsasabing puppy love na raw ang namamagitan kina Joshua at Barbie. Pero ayon kay Joshua, wala naman silang pinag-uusapan ni Barbie tungkol sa love. I just care for Barbie. Wala pong love muna.
Basta lagi ko lang siya sinusuportahan. Samantala, ayaw pa apekto ni na Barbie at Joshua sa intrigang hiniling daw nila sa production ng show nilang Twin Hearts. Nabigyan sila ni Barbie ng sarili nilang tent na nakahiwalay sa ibang co-stars. Hindi naman po kasi totoo. Kahit sa baba po, magkakasama kami ni Bea at ni Marlo. Kaming 5 nandun sa tent. Bigla na naman pong may issue na gano'n na hindi naman pala namin alam. Pero kasi showbiz po to hindi naman po may iwasan yung mga ganang intriga. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Yan ang latest sa Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Bianca King. Ivan? Salamat Bianca, nagbalik bilibid si Hubert Webb para magdala ng mga aginaldo sa mga dati niyang kakosa. Nakatutok si Jay Taruk. Hindi napigil ng sama ng panahon ang muling pagbabalik bilibid ni Hubert Webb. Ayon sa ama ni Hubert, pagtupad daw ito sa isang pangako. Nangako siya. He said, babalik ako para magdala ng kahit na anong regalo man lang sa inyo, makita ko uli kayo, di ba? At it's a promise that he had to fulfill. That's why we went here. Naganda ng ilang simpleng aginaldo si Hubert para ihandog sa mga dating nakasama sa bilangguan. Hindi naman masukat ang kagalakan ng mga dating kakosa habang tumatanggap ng aginaldo mula kay Hubert. May 10 taong nakasama ni Hubert si Tani, nakasuhan ng illegal drugs at sentensyado ng habang buhay na pagkabilanggo. Sports raw ang naglapit sa kanilang dalawa sa loob ng bilibid. I'm so happy, so glad na he came back. I mean, I miss the guy so much. Nung nasa loob pa, umagat hapong katenis ni Hubert si Tani. Na-miss rin ni Hubert si Tani, lalo na raw yung walang patid na kwentuhan nila tungkol sa sports. Kaya naman ang magkita muli. He always beats me in tennis. All the time. Hindi ako nananalo. So, lagi ko gustong kalaro. Si Hubert ang nakatakdang maging best man sa nalalapit na kasal ni Tani. Mahalaga raw kay Hubert ang muling pagbisita sa mga dating kakosa, lalo na sa mga espesyal na okasyon, gaya ng pagsalubong sa bagong taon. So I guess it's best to keep it short and simple kasi nandun kahit hindi masabi yung nasa labas na yung kaibigan ko, di ba? Tapos ako, it's kind of hard also for me. I feel them because I had people visit me also. Espesyal ang medianoche ng mga Webb bukas dahil sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahigit 1 dekada. Hindi na sila sa bilibid magsasalo-salo. Kasabay ng pagdiriwang ng pamilya Webb ay ang pagpupursige ng kampo ni Lauro Visconde na muling pag-aralan ng Korte Suprema ang desisyong pag-absuelto kay Webb. Like Mr. Visconde, we are looking for those who really did it because when we do, we are definitely cleared. We just don't like the way they're doing it because they keep looking in the wrong place. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. Nabulabog ang Dolphin at Sea Lion Show sa Quezon City nang magprotesta ang grupong Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Bit-bit ang kanilang mga karatula. Nagprotesta sa gilid ng pool at entablado ang grupo. Ayon sa PAWS, naaabuso raw ang mga hayop at umiigsi ang kanilang buhay kapag wala sila sa kanilang natural habitat. Itinanggi naman ito ng namamahala sa Dolphin at Sea Lion Show. Masusi raw inaalagaan at pinoprotektahan ang kanilang mga alaga. Sa kabila ng protesta, itinuloy ang palabas. Kanya-kanyang pakitang gilas ang mga Dolphin at Sea Lion na ikinaaliw naman ng mga nanonood. Mga kapuso, sino-sino ba ang crush ng mga Pinoy ngayong 2010? Yan ang tinanong namin sa aming Twitter at ang top 10 crush ng bayan sa 2010 batay sa boto ng mga Hughes Cooper. Top 9 and 10 sina Richard Gutierrez at Venus Ra. Pang-8 si Sam Pinto. Nagtay naman sa top 6 and 7 sina Julie Ann San Jose at Barbie Forteza. Pang-5 si Marian Rivera. Si Solen Yusaf naman ang pang-4. Pangatlo ang grupong Accelerate. Tambalang Julian San Jose at Elmo Magalona naman ang nasa ikalawang pwesto. At ang top 1 crush ng bayan sa 2010, si Phil Young Husband. Si Phil Young Husband po ang crush ni Yeah Man It's Queen dahil daw mapagkumbaba ito at mukhang gentleman. Ang tambalang Julian San Jose at Elmo Magalona ang boto ni Christian 023 dahil nakakakilig daw ang dalawa. Kinikilig din si Lara May kapag sumasayaw at kumakanta ang Accelerate. Sali lang po sa botohan ng top 10 sa 2010 para naman sa pinakamalaking balita ngayong 2010. Mag-reply lang sa twitter.com/GMA News gamit ang hashtag na top 10 sa 2010.
mga kainan ngayong Kapaskuhan, tiyak, marami sa atin nadagdagan ng timbang. Kaya kung New Year resolution ninyo yung magpa-sexy pagkatapos ng bagong taon, narito mga bagong dieta at exercise sa pagtutok ni Lia Manyala. Katulad ka ba nilang hebigat ang timbang? Hirap ka na bang kumilos at madaling mapagod? Alang-alang na rin sa ating kapakanan, maganda sigurong isama na natin sa ating New Year's resolution ang pagpapapayat. Siguro magda-diet ako ng konti para medyo flexible. Yung kanin dati nakakadalawa hanggang 3 ako ngayon, isa na lang. Sa 2011, out na raw ang low carbohydrate South Beach diet. Ang dietang kung tawagi Dukan diet daw ang magiging in. French diet ito pero gaya ng South Beach diet, mga pagkaing mayaman sa protein tulad ng isda at mga gulay ang recommended. No carbs kaya no rice. At pangako ng Dukan diet, sa loob daw ng 10 araw, 7 hanggang 10 pounds daw ang mawawala sa'yo. Pero sabi ng nutritionist, hindi maganda ang mga no rice diet. Kapag kulang kasi yung carbo intake mo or your fuel, yung muscle mo yung nasusunog. So, in scale, masaya ka, happy ka na you're losing a lot of weight, but majority of that are just muscle and water. Minimum amount lang yun ng fat. Pero kung talagang ayaw ninyong magkanin, dapat daw palitan ito ng 2 pirasong wheat bread o di kaya 1 cup ng oatmeal o cereal. Sa exercise naman, hindi na rin daw uso ang pagbubuhat ng weights dahil ang in daw ang mga maiikling workout o cross-speed training. Meron mga different kinds of CrossFit training with a 5 minutes workout, 8 minutes workout, and 10 minutes workout. Depende sa time basis. First, jogging, 8 rounds, 200 meters, then push-ups, then rowings, then squats. Ang 15-year-old na si Patrick Villados, dating size 50 ang pantalon. Ngayon, size 30 na lang. Lahat daw yan nagawa niya sa pamamagitan ng pag-exercise. Kung 6-pack abs naman daw ang inyong ambisyon, dapat daw subukan ang TRX suspension training na uso ngayon sa Amerika. Gumagamit ito ng specialized strap na ginagamit din ng US Navy. Yun nga lang, 8,500 pesos ang isang strap na ganito. Ang maganda sa TRX, pwede mo siyang gamitin indoors and outdoors. So dito sa gym, ikinakabit lang namin sa any metal. Pero ang pinakamurang exercise na pwede mo raw gawin kahit 20 minutes sa isang araw ay ang pagtakbo. Kaya asahan pa rin daw ang kaliwat ka ng marathon sa susunod na taon. Kahit naman napapagod sa pag-exercise, ito pa rin daw ang pinakamabuting paraan ng pagpapapaya. Something I like to do throughout the whole year, to exercise and to maintain a level of fitness. Wag naman yung nag-iinit ang ulo nyo, na-stress na kayo, ayaw nyo pang kumain. Kung tutuusin, taon-taon na raw na bahagi ng ating mga New Year's resolution ang magpapayat. Bagay na hindi naman daw mahirap gawin, lalo na kung atin itong gugustuhin. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Ivan Mayrina, Pia Guanyo at Bianca King. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.